Kung mandatory po to retire April 7, may mid-year bonus pa po ba? Paano po yung sunod na mid-year for November 15, may makukuha po ba? So kapag ikaw ay nag-retire na at April 7, no, so hindi ka na po eligible unang-una dito po sa mid-year bonus na siya pong binibigay sa May 15. Kasi yung mid-year bonus, mga master, ay intended para lamang sa nandoon pa sa serbisyo as of May 15. So ayon po sa guidelines ng mid-year bonus, those who are no longer in the service as of May 15 shall not be entitled to the mid-year bonus. So dapat nasa serbisyo pa po kayo as of May 15 para eligible ka doon sa tinatawag na mid-year bonus. Wala din pong proportion sa mid-year bonus sa case na ito kahit matagal ka na sa serbisyo kung out of service ka na, retired ka na, or resigned ka na pagdating ng May 15, which is the same sa case na ito dahil April 7 yung kanya pong retirement. Pagdating naman doon sa pangalawang uri ng bonus, ito pong year-end bonus. Ito pong tinutukoy niya na pangalawang mid-year. Year-end bonus kapag November 15, isa po sa unang requirement dyan ay meron kang at least 4 months of service as of January. So sa case na ito, nag-retire at April 7. So, ibig sabihin 3 months and 7 days pa lamang siya sa serbisyo from January 1. So, hindi siya umabot ng 4 months sa serbisyo. So, sa case na ito, kapag hindi ka umabot ng 4 months in service, ang inyo pong year-end bonus ay wala. No, yung proportion kasi sa year-end bonus ay para lamang sa merong 4 months pataas until below 9 months. Yun lamang po yung mayroon pong until below 10 months. Yun po ang mayroong proportion. Pero yung below 4 months sa year-end bonus ay wala po sila matatanggap na proportion. So in other words, in short, kapag nag-retire ka at April 7, hindi ka eligible para sa dalawang bonus, ang mid-year bonus at maging ang year-end bonus. So ito po ay base doon sa guidelines ng dalawang bonus na ito issued by DBM Budget Circular. So hindi po kasalanan yan ng DepEd kasi hindi po yung DepEd ang nagtatakda ng guidelines para dyan. So mahalaga po na malaman po natin ito para at least hindi po tayo mag-e-expect na meron pa tayo matatanggap if ever yung atin pong retirement or resignation ay nangyari before May 15. So mahalaga din po kasi in case na tayo po ay magpaplano ng ating retirement or resignation, alam po natin kung kailan po natin ilalagay yung magiging effectivity date para ma-avail po natin ang mga bonuses na ito.